Eto na pala eh. Awan natin kung saan naaabot ito. Inamin po ng mga Duterte at mismong si Vice President Sara Duterte na handa sila. Handa ang kanyang mga abogado dito sa kasong impeachment na iniharap sa kanya. Kung yung mga gulita nga po ay tatlo ang impeachment na nakapile laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin itong report na ito matapos ang interview sa kanya kahapon dyan sa Davao City. Doon po nangyari ang interview. Ito. Sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya, he will collaborate. He will be a collaborating counsel for all cases. He will be one of the lawyers for all the cases na mo yung ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IDP. Ayun. So, ang sinasabi rito ni Vice President Sara Duterte, kasi nag-usap silang mag-ama, at parang lumalabas tinanggihan yata, nag-o-offer yata ng pera yung dating Pangulo para sa kanya dahil nga sa maraming kasong kinakara, pero dahil hindi tinanggap yung pera, so nag-o-offer daw ang dating Pangulo dahil abogado naman yun, na siya daw isa sa mga dapat maging abogado o magiging abogado ni Sara. Hindi ko alam kung pwede yun yung kasi ang pagiging abogado dapat may mga limitasyon yan. Pagka kamag-anak, anak, or may immediate family, hindi ko alam kung allowed yung mga ganyan eh. Siguro, parang private prosecutor, baka pwede rin. Tingnan natin. Anyway, so yun na sinasabi. Nahanda ang dating Pangulo at si Sara Duterte na harapin ang mga kasong impeachment at iba pa. So yun naman pala eh. Ito ay kasunod na rin doon sa naunang sinabi ni Sara last week na welcome sa kanya ang kasong impeachment. Karang ito na raw yung pagkakataon na kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili. Masabi niya at makaharap siya, basta huwag na lang daw kalat ka rin yung kanyang mga tauhan. Ay hindi naman pwede yun kasi yung kanyang mga tauhan sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, yan ang magiging testigo ng Kongreso kung sakali umabot sa trial sa Senado. Maaaring next year na ho yan. Wala na talagang oras. Next year na ho matatalaka yan. Pero buhay na buhay, intact pa rin yung tatlong impeachment na nakapile before Office of the Secretary General ng Kongreso. Yung betrayal of public trust, bribery, perjury, yung pagsisinungaling at panunuhol, at yung kawalan ng tiwala ng tao. Kaya nga, betrayal of public trust dahil sa budget. So, ayun. Kung ready naman pala, may mga abogado na, at ang dating Pangulo ay nagbo-volunteer pa, hindi magandang coverage ito at maganda rin trial kung aabot sa Senado. Total, political, technical, and legal issue ang impeachment. Pagpapatalsik sa kapangyarihan sa mga impeachable official, at ngayon ang nakasalang dyan ay si Sara Duterte. Actually, hindi lang isa, tatlo nga. Una nag-file yung kampo ng Magdalo at saka ni Senador, former Senador De Lima. Yun po yung civil society group. Halo-halo. 17 ang signatory sa betrayal public trust. At pangalawa, yung marginalized sector na Makabayan Bloc, kasi yun yung mga party list, marginalized sector, at yung Makabayan Bloc mismo ang nag-endorse ng kaso. Sponsor. At yung pangatlo ay yung grupo ng mga simbahan, kaparian, at abogado. Pangatlong impeachment. So, yan ho, hindi biro. Talagang taong bayan yan. Marginalized sector, civil society, taong simbahan, at mga lawyer yung complainant. So, magandang coverage at magandang talakayan ito. Kaya lang inabot ng recess, hindi ginalaw. So, hindi naka-stack lang sa Secretary General. So, hindi pa tumatakbo dyan yung araw o date na limited na oras para sa paggalaw ng impeachment. So, kung sisimulang galawin ito ng Kongreso sa bagong taon, 2025, edi isang taon niya na tatalakayin, mabahabang oras. So, ayun, ang development dito. At lalong gaganda ito kung aabot sa trial. Kasi dating Pangulo, makikita natin kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak kung siya ipapayagan. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi ako sigurado kung hanggang saan pinapayagan ang isang manananggol, isang abogado, kung ito ba'y pwede sa mga immediate family. Okay? Baka ibang abogado, alam mo naman, pagka impeachment trial,
may mga private prosecutor, iba pa yung prosecutor, iba yung defense counsel, maraming abogadong involved yan. So, pagka dumating at naging abogado si Duterte, yun lang ang magiging matinding coverage yan. Dahil malalaman natin kung paano maging prosecutor. Ang dating prosecutor, dating mayor, at dating pangulo. Ganon dating. At anak niya yung magiging kliyente niya. Nag-o-offer pala ng pera ang dating pangulo, hindi daw tinanggap ni Sara, at ngayon nagbo-volunteer na abogado. Ayan. Yan, sa harap ng publiko at harap ng media na interview, kinuha ko lang yung mixing portion na yan kasi yung mahabang interview, nagbisaya sila, hindi ko naintindihan yon. At saka hindi lahat ng mga Pilipino ay marunong nakakaintindi ng Bisaya, ng mga lingwahe. Kaya yung portion lang na nagtatagalog siya, nagpapaliwanag siya, mas maintindihan ng nakakaraming Pilipino. Dito sa abroad yung ipinarinig ko sa inyo. Yung pagkumpirma na handa na ang kanyang mga abogado, handa siya, at ang kanyang ama. Tingnan natin. Challenge dito ngayon ng mga senador at mga congressman. Ayun pang hinihintay nyo. Yung may complainant, may nagreklamo, yung nirereklamo, willing namang harapin at nakahanda na nga ang kanyang abogado. So kayo lang congressman, kayo lang mga senador, gumalaw na kayo. Hindi naman kayo makakatanggi yan. Kasi yan ay nasa mandato nyo. Yan ay obligasyon yung talakayin. I-reject nyo o inyong i-trial yung kaso yan, ay yan ay inyong obligasyon. Pero yung i-deadma, ibaliwala ang mga complainant, yan po ay pagyurak or paglabag sa inyong sinumpang tungkulin mga congressman at senador bilang mga elected official. Kasi sa ilalim ng saligang batas ay mandato, obligasyon ng Kongreso at Senado kapag nasa kanila ng kamay, ang kaso ay dapat gumagalaw. May karapatan kayong i-dismiss yan, may karapatan din naman kayong talakayin yan, magkaroon ng trial, magkaroon ng pagkakataon ng lahat ng akusado at lahat ng testigong iharap sa trial by impeachment court yan sa mataas na kapulangan, ang Senado. Ganun po yun. Baka sabihin nyo, ang congressman at Senado, walang pakialam dyan. Hindi po pwede. Meron silang pakialam. Meron silang obligasyon sa ilalim ng sinumpaang trabaho nila, sa ilalim ng saligang batas. Yun po yun. Kaya yung nagsasabi na pag ang congressman ay gumalaw tungkol dito, babanatan kaagad ng DDS dahil akala kalaban, hindi po. Intindihin nyo yung kanilang trabaho. Pag dinala sa Senado at nagkaroon ng trial, huwag niyong babanatan ng mga senador dahil trabaho nila yun. Kung ano ang kailang pasya, ang taong bayan ho ang magdidesisyon yan sa mga susunod na eleksyon. Kasi ang mga senador ay magiging judge kung sakali, senador judge, kung ano ang kailang pasya, ang taong bayan ang magdidesisyon sa kanila kung pababalikin pa sila sa Senado o hindi pagdating ng mga eleksyon. Pero hindi pwedeng kontrahin. Hanggang statement lang ang mamamayan, bumatikos sa mga senador kung kinakailangan, pero hindi ho ninyo matatanggal yung mga senador. Yan ay pwede lang tanggalin kung ayaw nyong iboto sa next election. Yun po ang mga elected kasi, sa election lang yung talaga pwedeng tanggalin. Kasi ang senador at congressman, hindi naman po yan impeachable official. Hindi yan mai-impeach. Mai-impeach lang yan o matatanggal lang yan kung hindi iboboto ng mga botanteng Pilipino during election day. Ganun po yan. Pero yung nakaupo na sila dyan, hindi. Pwede silang, kung may delikadesa, pwede silang voluntarily mag-resign. Pero yung pag-impeach ay hindi mangyayari yun. Kasi hindi po sila sakop ng mga impeachable offense, impeachable official, impeachable tauhan ng ating gobyerno. Okay? Ang mga impeachable official lang po ay Presidente, Vice President, Chief Justice, mga Associate Justice, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner, Chairman ng COA, Chairman ng Civil Service Commission, Ombudsman, at iba pa. Pero mga senador, congressman, mayor, hindi po yan mga impeachable official. Ayan ha. Sa election lang kayo makakaganting mamamayang Pilipino kung gusto nyong huwag nang maging senador yung mga yan, uli o congressman pag nagkaroon ng eleksyon sa susunod na mga panahon. Ganun po yun. Okay? So, good news na rin ito. Handa na ang mga Duterte sa impeachment. May mga abogado na sila. Ang hindi natin alam, handa na ba ang Kongreso? Handa na ba ang Senado sa kailang pagbabalik sa bagong taon? Abangan, paki-like and share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito.